Panginoon ay nagsalita. Actually, ang term na ginamit dito ay sumisigaw. O siya'y nangangaral patungkol sa pangangailangan ng mga tao ng pagkakataong ito. Na nagturo ang Panginoong Jesucristo, tumayo siya, at nagbigay ng pinakamagandang mensahe na pwedeng maibigay sa mga tao, walang iba kundi ang paglapit sa Kanya. Ang okasyong ito ay tinatawag na huling mga oras o panahon na tinatawag na pista. Actually, ito yung Feast of the Tabernacle. Ito ay sinasagawa or ginaganap taon-taon ng mga Israelita bilang pag-alaala ng kabutihan ng Diyos sa kanilang katigasan din ang ulo doon sa ilang or doon sa lugar kung saan paikot-ikot sila sa Bisaya tinatawag itong kamingawan, tama ba? Or kamingawan ba yun? O sa ilang na sila ay nagtayo ng mga tent nila, doon sila nananambahan sa kung saan pinagpala pa rin sila ng Panginoon, bagamat ang kanilang katigasan ng ulo, pagsuway, ay nakatamo ng 40 taong paikot-ikot sa wilderness. Ano tawag doon sa English? Pero, ang ikot-ikot sila sa wilderness? Wandering. Wandering. Wilderness. Alam niyo kung sila ay sumunod, nakinig lamang sila kay Moses that time, hindi sila abot ng 40 years para maabot nila yung promised land. 40 days lang. O makikita ninyo, yung galit at bago ng Panginoon, matindi talaga. Dahil sila ay matitigas sa ulo, sila ay mga pasaway, imbis na maabot nila ang pangako ng Panginoon, tinamon nila ang matagal na pagtityaga, pagtitiis sa wilderness ng 40 taon. Pero, hindi mawawala ang kabutihan ng Diyos doon. Actually, pagka binasa natin sa Genesis, ang kasaysayan na yan, makikita pa rin natin ang buti, katalitan,
tinanggihan nila ang Diyos. Mas pinili nila ang kanilang personal na pangangailangan, pinili nila ang kanilang personal na lakad sa buhay, tinanggihan nila ang Diyos. Ikaw ba, tinatanggihan mo rin ba ang Diyos? Actually, merong katanungan, bakit di sila nasa impyerno? Dahil tinanggihan din sila ng Diyos. Alam mo ba yun? God rejected them. At bakit sila tatanggihan ng Diyos? Because of sin. Yun lang naman yun eh. Dahil sa kasalanan, kaya nandun sila sa impyerno. At sino ang karapat-dapat sa pagtanggi ng Diyos? Alam niyo ba kung sino ang karapat-dapat matanggihan ng Diyos? Lahat tayo actually. Lahat tayo ay dapat tanggihan ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Wala siyang dapat na yayakapin sa atin dahil sa kasalanan. Pero ang pinag-uusapan natin na kaligtasan, ito ay biyaya, awa ng Panginoon. Kaya lang siya nag-iimbita dito. Pero kung pag-uusapan natin ang kasalanan, lahat tayo reject. So that's why God rejected them, yung mga nasa impyerno. John chapter 4, verse 13 and 14. Tingnan natin ito. Sumagot si Jesus at sinabi, wala pa pala akong laser, no? Hindi tayo laser. Para hindi ko na ituturo. Bili tayo. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Alam niyo yung senaryo na ito yung babae doon sa balon sa Samaria. Tatamatang, sino mang uminom ng tubig na sa kanya aking ibibigay, sabi ng Panginoon, ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya ay aking ibibigay, magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayan walang hanggan. Now, ito yung magandang senaryo dito. Na ang Panginoong Kristo, nang siya'y nauuhaw, may ng tubig doon sa babae, pero nung sabihin ng Panginoong Kristo, meron siyang ibibigay na tubig. At ang tubig na kanyang ibibigay, ang taong makaiinom, makatitigim ng tubig na ito, kailangan di na mauuhaw. Subalit ang tubig na binibigay ng balong ito, sabi ng Panginoon, mauuhaw yan ulit. Yung literal na tubig na yan, pero siya, ang sinasabi niya dito, kanyang persona na nabubuhay na tubig, kung nasa iyo na ang tubig na yan, kailanman di ka na mauuhaw. Ano sabi ng babae? Bigyan mo ko ng tubig na yan para hindi ako sasalok dito. Alam niyo yung message nun? Hindi niya naiintindihan ang sinasabi ng Panginoon. At ang pinaka maganda na magkakaroon sa atin, blessing lang ito, awa lang ito ng Panginoon, yung maintindihan mo, salita ng Panginoon. Na kahit anong salita sa mga tao na patungkol sa Panginoon, na siya ang tubig ng buhay, hindi natin kayang baguhin ng tao. Yan ang totoo dito. Kahit itong tao na ito, sa John chapter 4 na ito, hindi tumababago malibang ang Panginoon ay magpaunawa sa Kanya na ang tubig ng buhay ay siya. At ganoon din sa atin. Biyaya lang na matanggap natin ang mensahe ng tubig ng buhay, walang iba kundi si Jesus. Hindi ko kayang ibigay sa inyo ang kaunawaan na yon. Kahit 100 taon pa tayong mag-usap patungkol sa tubig ng buhay, malibang maawa siya sa iyo, hindi mo matatanggap, mananamnam, malalasahan ang Panginoon Kristo, malibang ibigay niya sa iyo ang tubig ng buhay o siya mismo. Nakabalik na lang sa pag-atubili ng babaeng ito mula sa kanyang panlupang pangunawa, ang naiisip niya lang sa tubig na literal ay hindi na siya muling mapapagod. Doon sa bukal na yun, hindi na siya muling babalik doon, pero mga kapatid, the water was a symbol of salvation. Ang Panginoon Kristo mismo. Na malugod tayong sasarok ng tubig sa balon ng kaligtasan. Nandiyan yan sa Isaiah chapter 12 verse 3. Na sinasabi ng Panginoon sa Isaiah chapter 12 verse 3 na tubig sa balon ay, sabi dito, balon ng kaligtasan. Balon ng kaligtasan. At sabi niya, kaya kayo iigib ng tubig na may kagalakan sa mga balon ng kaligtasan.
Walang iba kundi ang kaligtasan sa Panginoon. Now the word if, bagaman ang alok ng Panginoon para sa kaligtasan, ay maliwanag na kondisyon. If, kondisyon, kung lalapit kayo sa akin, hindi na kayo mauuhaw. Hindi ito nagpapatibay sa posisyon na kakayahan ng tao o karunungan ng taong makasalanan na makakayanan niya ng maunawa yung salitang kung lalapit sa Kanya. Hindi ito nagpapatibay ng posisyon ng mga tao sa Kanyang tinatawag na kalayang pumili. Lalapit ba siya o hindi? Na makakayanan niyang lumapit sa Panginoon mula sa Kanyang sariling pagpapasya. Bagkus, ang tunay ay inaalok ng Panginoon ng mga tao nakakarinig ng Kanyang tinig sa spiritual na bahagi. Ang tumatawag ay Panginoon. At hindi lahat ng tinatawag ay nakakarinig, nakakaintindi. O hindi lahat ng nakakarinig ng salita ng Panginoon ay nauunawa ang salita ng Panginoon. Ang pangangailangang espiritual ay naiintindihan lamang ng mga tinatawag ng Panginoon. Nagpapatunay lamang ito ng kapangyarihan at taglay ng Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Ang totoo, mga kapatid, sa sinasabi dito ng Panginoon na lumapit kayo sa akin, inaalok ng Panginoon ang kanya lamang mga tupa. Whether we like it or not, that's the truth. Ang tinatawag ng Panginoon dito sa John chapter 7:37, na salitang, come unto me, yung mga tupa niya. Nakikita natin ito, mga kapatid. Dahil man nakakarinig lang ng kanyang tinig, sino? Ang tupa. Yung tupa niya. Ang makakalapit sa kanya, walang iba kundi ang mga liitimong tupa ng Panginoon. John chapter 10, 14 to 15. After Mark, pakilagay mo sa John chapter 10, 14 to 15, para mapatunayan lamang natin ito. Ako ang mabuting pasto, sabi ng Panginoon Jesus. Ang sariling nakikilala ko ang sariling akin. I know my sheep. Parang may kulang dito. And I know my sheep. And I'm known of man. Ang sariling akin ay nakikilala ako. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng sa Ama ay pagkakilala ko at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. Babalik tayo sa 14. Nakikilala kong sariling akin at sa sariling akin ay nakikilala ako. Parang ganyan nyo na lang. Pero ang point dito, nakikilala kong sariling akin. I know my sheep and I know them. Nakasulat din pala ako, sorry. Meron din pala ako dito first. Kilala ko ang aking mga tupa. At ako na may kilala nila. Kilala mo ba si Jesus? Ay, tupa ka niya. Sabi yan eh. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Take note. Nag-iimbita siya kanina, mabasahin natin, papalik tayo sa John, sabi main text, nag-iimbita siya. Pero sino iniimbitahan niya? Yung tupa niya. Hindi pwede na yung kambing o hindi niya tupa ay makakalapit sa Panginoon. Bakit? Ang tinatawag niya ay mga tupa na nakakarinig ng kanyang boses. Pero sinasabi niya dito sa verse 16, actually sa verse 16 ako hindi ko naisulat. Mayroon akong ibang mga tupa, sabi ng Panginoon dito sa John chapter 10, verse 16. May mga iba pang tupa na wala sa kulungan ito. Kinakailangan silang ipasok ko rin. At papakinggan nila ang aking tinig. Sabi magkakaroon na isang kawan na may isang pastol. Sa verse 27 ng John chapter 10, naisulat na natin ito, Mark. Chapter 10, 27. Nandito. Tingnan niyo itong verse na ito. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. At sumusunod sila sa akin. Sabi naman ng 28. Binibigyan ko sila
ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. Yun yung pinakamagandang part dito ng invitation ng Panginoon. Hindi kung sino lang actually ang kanyang invitan dito. Pero ang message ng Panginoon para sa lahat yan, lamang, hindi mayayakap, maintindihan, maunawa, ang kalagahan ng tubig ng buhay, malibang ikaw ay tupa ng Panginoon. You cannot hear the word of that great shepherd except you are sheep, the Lord Jesus Christ. Ang sabi ng 27, dinirinig ng aking mga tupa, aking tinig. Tupa ka ba ng Panginoon? Naririnig mo siya. Lalapit ka sa Kanya. Dahil sabi niya, sila'y aking nakikilala, sila'y nagsisisunod sa akin. Yun yung fact, mga kapatid. Ang dami mo nang nasabihan na patungkol sa Panginoon. Sumunod ba? Nanatili ba? Dahil hindi yan sa Panginoon, hindi yan makikinig, yan sabi dito. Hindi yan susunod. They will not obey the Lord Jesus Christ because they are not the sheep of the Lord Jesus Christ. Pero kung ikaw ay tupa ng Panginoon, makikinig ka. At ang blessing dito ng Panginoon, pinapaniguro niya, bibigyan ko sila ng walang hanggang buhay. At kaya naman hindi sila malilipol.